Good morning po. Good morning po, church. Okay, at exactly 6:05, mag-start na po tayo, church. Okay, ayan, simula na po tayo. Good morning po, church. So, ang devotion po natin sa araw na ito ay aking pinamagatan bilang Walk in the Light and Not in the Darkness. So, bilang paniwala, meron po akong gustong itanong sa inyong lahat. Kapag po ba alam ninyo na meron po kayong kasalanan na tinatago, masasabi pa rin po ba natin na tunay tayong malapit sa Diyos? Kasi po, sa panahon ngayon, napakadaling magpakita ng perfect life, kumbaga, na makikita natin sa social media yung iba't ibang masasayang moments ng bawat taong friends natin or ng mga taong public figures sa paligid natin. Kadalasan ang nakikita natin is yung mga masasayang parte lang ng buhay nating mga tao at hindi yung mga problema, hindi yung mga karamdaman na tinatago natin sa ibang tao kasi gusto natin most likely na makita tayo ng ibang tao bilang malakas at hindi yung kahinaan natin. So, madalas pa nga sa social media, akala mo ang saya-saya ng pamilya or ang saya-saya ng isang relasyon kasi sa nakikita natin parang perfect sila, parang wala silang problema or pinagdadaan ng mabigat. Pero ang tanong, totoo nga po bang lahat ng 'yun? So, may mga pagkakataon pa nga po na minsan sa atin po sa church na tuwing haharap tayo sa ibang tao, mukhang okay po tayo, mukha tayong malakas, wala tayong pinoproblema. Pero ang tanong, kumusta nga ba yung puso natin kapag tayo na lang mag-isa? Kapag si Lord na lang yung kausap natin? Maraming tao yung gustong maranasan kung ano nga ba yung goodness of God sa buhay natin. Pero madalas ayaw nating harapin yung mga bagay na kailangan nating isurrender. May mga pagkakataon na gusto natin ng light, pero ayaw nating papasukin si Lord sa buhay natin. Kumbaga, hindi natin maialis sa buhay natin na ino-own natin yung problems, na kino-consider natin na, ay, malakas naman ako kaya ko namang gawin to, masusolusyonan ko naman to, lilipas din naman to. Yes, it's good na alam natin sa sarili natin na kaya natin ito, but we should never forget na yung strength na meron tayo ay binibigay lamang ng Diyos sa atin, na kung ano man yung kalakasan na nagagamit natin sa pang-araw-araw, lahat ng yun ay nagmula sa Diyos. Okay? And para po basahin ang ating word of the day, ito ay mula po sa 1 John chapter 1 verses 1 to 10. The word of life. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon and have touched with our hands, concerning the word of life. The life has made manifest, and we have seen it, and testify to it, and proclaim to you the eternal life, which was with the Father and was made manifest to us. That which we have seen and heard, we proclaim also to you, so that you too may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is the Father and with the Son, Jesus Christ. And we are writing these things that our joy may be complete. This is the message we have heard from him and proclaimed to you, that God is light, and in him is no darkness at all. If we say that fellowship with him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his Son cleanses us from all the sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all the unrighteousness. If we say we have not sinned,
we make him a liar, and his word is not in us. Ayan. So, base po dito sa salita ng Diyos na binasa po natin ngayong umaga, nabanggit po dito na lahat daw po tayo ay makasalanan at kung inaako po natin sa Diyos na hindi tayo makasalanan ay niloloko lamang po natin ang ating mga sarili at higit sa lahat niloloko po natin ang Diyos. Ayan po. Sabi po, if we confess our sins, He will be faithful and will forgive us and cleanse us from all the unrighteousness. Sa araw-araw po natin ginagawa sa buhay, sa mga relasyon natin sa ating pamilya, sa ibang tao, sa ating mga kaibigan, madalas po ay nakakagawa po tayo ng mga bagay na hindi nararapat. May mga desisyon tayong nagagawa na impulsive or hindi pinag-isipan na or minsan naman po ay dadating tayo sa isang sitwasyon kung saan alam naman natin na mali. Pero may nag-uudyok sa atin na gawin yun dahil sa iilang rason. Kumbaga, nandoon yung guilt feeling pero para lang matupad mo yung isang bagay or magawa mo, nakakagawa po tayo ng mali. In which, hindi ko po sinasabing okay lang na magkamali tayo or gumawa ng kasalanan. Pero, according to 1 John chapter 10, sabi po dito na kung tayo man ay magkakasala, ang kailangan lang natin gawin ay i-confess ito, aminin ito, at humingi ng tawad sa Diyos. Kasi we need to declare that we have sinned and ask for forgiveness and not deny it. And sa mensahe po ng talatang ito na ang Diyos ay liwanag or God is the light, ang ibig sabihin lamang po nito ay tayong mga tao ay makasalanan, mapagkunwari, at nakakagawa ng mga kasinungalingan. Ngunit, nasa sa atin kung aaminin ba natin ito. Sapagkat kung hindi natin siya aaminin, sarili lang natin yung niloloko natin at syempre ang Panginoon. Kapag sinasabi natin na tayo ay sumusunod kay Jesus, syempre hindi po sapat na salita lang, bagkus ang tunay na relasyon natin sa Diyos ay makikita sa paraan ng ating pamumuhay, sa ating lifestyle. At hindi ibig sabihin na magiging perfect tayo sa ating buhay, pero kailangan lang natin maging tapat sa Diyos. At tayo ay kailangan maging handang magbago. Napakaganda ng verses na ito kasi pinapakita po dito yung puso ng Diyos para sa ating mga tao. Hindi niya sinabi na ayusin mo muna yung buhay mo bago kita mamahalin. Ayusin mo yung mga desisyon mo sa buhay bago ka lumapit sa akin. Or magbago ka muna, magbagong anyo ka, saka kita papatawarin. Hindi po. Kasi ang sabi niya po, ipahayag mo yung kasalanan mo. Declare your sins. Confess it. Dahil kapag umamin po tayo, hindi niya po tayo itataboy. Siya mismo ang lalapit sa atin kapag lumapit tayo sa Kanya at siya rin po ang magpapatawad at maglilinis sa atin. Sa generation po natin na ito, normal na yung pagtatago. Maaaring meron po tayong tinatago na karamdaman or mga sakit sa katawan natin na ayaw nating malaman ng iba kasi po nahihiya po tayo na baka pag nalaman nila magbago yung tingin nila sa atin or di naman kaya ay kaawaan nila tayo. Meron din pong pagkakataon na tinatago po natin yung tunay nating nararamdaman. Sa pamilya man yan, sa ating mga relasyon, sa ating mga kaibigan. Even sa small group natin, may mga bagay na sinasabi natin okay lang tayo pero ang katotohanan ay hindi naman talaga. Kumbaga, mayroon tayong mga inner struggles na mas pinipili nating itago natin sa sarili natin kaysa sabihin sa iba. Kasi ayun nga po, katulad ng sabi ko kanina na ginagawa natin yon kasi gusto natin na
madalas makita lang nila tayo bilang isang tao na kaya natin yung sarili natin or malakas tayo. Sunod naman po, meron ding mga pagtatago katulad ng pagtatago ng ating mga bisyo. Yan. Bisyo, inggit, pride, or kasinungalingan. Ilan lamang po yan sa mga halimbawa ng mga madalas na tinatago nating mga tao. Pero minsan po ay mas mahalaga pa ba na, or no, mas mahalaga pa ba na itago natin yung mga lihim na yun kesa i-confess natin sa ating Panginoon? Sa ating tinalakay po ngayon, not necessarily na i-confess mo yung mga ginawa mong kasalanan sa ibang tao. Well, kailangan naman po yun para gumaan yung loob natin. Pero sa verse po na ito, ang pinapahalagahan po natin ay hindi yung relasyon natin sa ibang tao. Rather, our relationship with the God. Kasi minsan po, mas nauuna pa tayong lumapit sa mga kaibigan natin na sinasabi natin na, uy, may problema ako, ganito kasi, ganyan. Pero ang tanong, lumapit na po ba tayo kay Lord? Kasi above anyone else, kung sino man po ang dapat nating lapitan, syempre ang Panginoon po yun. So, ayun po, marahil nga ay nagkakamali tayo, nakakapagsinungaling, at nakakasakit ng ibang tao. Sa mga bagay na ganong ginagawa po natin, napapalayo po tayo sa Diyos. At natural lamang na ang reaksyon natin ay umiwas dahil nahihiya po tayo. Na minsan kahit hindi na po natin sabihin, halata naman na may tinatago tayo. Kasi nagre-reflect siya sa kung paano tayo gumalaw, kung ano yung reaksyon natin sa buhay. Pero isipin natin, i-relate po natin siya sa Bible na isipin natin si Adam and si Eve nga eh. Nung nagkasala po sila, nung kinain nila yung fruit sa tree of life, di ba ang initial response nila is nagtago sila sa Diyos. Na hanggang ngayon, sa ating mga tao, ganun pa rin yung tendency natin. Ganun pa rin yung nangyayari sa atin. Na kapag may kasalanan tayo, imbis na lumapit tayo sa Kanya, humingi ng tawad, parang mas napapalayo pa po tayo. Ang tinuturo ng 1 John ay ang kabaliktaran nito, na imbis na magtago po tayo, kailangan nating lumapit. Ikubli at sabihin ang totoo sa Diyos. Kasi ibig sabihin nun, tanggap natin yung pagkakamaling nagawa natin. Handa na nating harapin kung ano man yung consequence ng mga maling ginawa natin, ng mga maling desisyon na isinabuhay natin. Pero kapag lumapit naman tayo kay Jesus, naroon na po yung kapatawaran, may paglilinis ng ating kalooban at nagsisimula ito sa ating mga sarili. Sa ating pagiging Kristiyano, hindi po ito sa pagiging hindi makasalanan. Ito po kasi lahat naman tayo ay may nagagawang kasalanan. Pero as Christians, we should live by faith and not by sight. Na ito po ay tungkol sa pagiging tapat at pag-amin ng ating mga kahinaan at pangangailangan sa ating Diyos sa araw-araw. Okay. So, sa ngayong araw po, bilang pagtatapos, nag-iiwan lang po ako ng 3 questions na pwede nating pagnilay-nilayan sa araw na ito. Pwede nating itanong sa ating sarili, pwede din nating itanong sa ating mga mahal sa buhay. Okay, first question. Meron ka pa po bang mga bagay o sitwasyon na hindi ka pa nagko-confess sa Diyos or inililihim mo pa at pilit na tinatago sa Diyos? Number 2, may mga kasalanan ba akong matagal ko nang kinikimkim na ayaw kong aminin? At number 3 naman po, are we walking in the light or are we most comfortable with the darkness? Mas komportable po ba tayo sa liwanag? Mas komportable po ba tayo sa kadiliman kesa lumakad sa liwanag? Ayan po. So, church, let us pray.
Lord, Father God in Heaven, maraming salamat po sa araw na ito at napagnilay-nilay namin na pag-aralan po namin ang salita mo mula sa 1 John chapter 1 verse 1 to 10. Lord God, alam po namin na ang bawat isa dito sa amin ay may pinagdadaanan. Maliit man po ito o malaki, kayo lamang po ang nakakaalam. Na kahit Lord God, hindi man po namin aminin sa aming mga sarili, ikaw ang nakakakita at alam mo kung ano man yung mga nararamdaman namin. Lord God, we believe that if we confess our sins, you will forgive us. You will cleanse us, Lord God. And please give us the courage to confess everything that is in our mind and that is in our hearts. Lord God, bigyan niyo po kami ng kalakasan na gagamitin namin sa araw-araw, kalakasan na magre-reflect hindi lamang po sa amin, kundi sa mga tao din po na nakapaligid sa amin. Please use us as an instrument to inspire others, Lord God. Please use us to share the word of God to other people as well. At isabuhay po namin yung mga salita niyo sa amin. Lord God, pinagdadasal ko rin po yung mga kasamaan po natin, mga brothers and sisters na may mga karamdaman na pinagdadaanan. May it be physical, mental, spiritual, and emotional, Lord God. Please be with us. Lord, ikaw lang po ang nakakaalam ng kung ano ang tunay at nararapat. Sana po ay bigyan niyo po kami ng tamang kalakasan at kaisipan na piliin palagi ang tama, magdesisyon ng tama, at ipakita sa lahat hindi lamang ang kagandahan ng aming buhay, but rather to share also our struggles and to let them know na it doesn't matter kung naghihirap man tayo, nahihirapan man tayo, because all is well, that we trust in you, that you will guide us, that you will give us vision to go through life, and that we are not alone because you are always with us. I also pray for the people outside na papasok na po sa kanilang mga trabaho. Gabayan niyo po sila. May everyone be safe, not just today, but forever. In Jesus' name, Amen. Yan lamang po, Church. Maraming salamat po. Good morning and have a great day. Salamat po.